Ano? Eh, 'di ba po si Mayor Baste, mga kababayan. So, dito nakikita ko po, mga kababayan, ngayon yung mga kapulisan para ano, hindi nila, maapektuhan o hindi sila, ano pinaka magandang word na Tagalog na gamitin natin dun para hindi sila makialam doon sa pag-iimbestiga sa kanila mismo o dun sa kakaharapin nila. Talagang makakilos ng maayos yung mga investigador. So ngayon, mga kababayan, bilang si Baste Duterte, yung mismong nagpatupad niyan, mga bossing, nakikita ko po siguro mga 2 linggo, 1 linggo, eh susunod na din po yan na ipasuspinde po. Siguro 1 buwan. Pagkaayos na lahat, oh. Pagkaayos na, nalaman na nila ganito, ganyan, oh, kailangan ng preventive suspension din kay Baste Duterte kasi siya yung iimbestigahan. Kung ano ba yung mga iniutos niya, kung paano niya ba talaga pinatupad yung batas na yun, mga bossing. Yun yung nakikita ko po. Ano, siguro bibilang ng 1 linggo, 2 linggo, o 1 buwan. Tapos kapagka ano, eh, siya na yung susunod. Posible po, eh, mga kababayan. Kagaya na lang nung sa isang mayor, 'di ba gano'n din po ang ginawa? O kagaya naman po kay Mayor Go, 'yan din po yung isinusulong ni DILG Benhur Alvarez, Abalos, mga kababayan. So hindi magtatagal, ganyan po yung ano. Pero Mayor Baste, kung sakali naman na mangyari 'yun, huwag kang magdadamdam. Ayaw lang naman na maapektuhan mo yung magiging investigasyon sa'yo, 'pag nagkataon. Sabi ni GB, hindi lang dapat mga tumupad sa utos, isama dapat ang nag-utos para maalis ang... Eh doon po naman talaga, Ma'am GB, eh. Doon naman po talaga dapat, eh. Doon sa simula sa nag-utos, ano, yun dapat talaga. Kasi yung mga, hindi naman susunod yung mga inutusan. Di po ba? Kung walang kapangyarihan yung nag-utos. In a span of few days, Mayor Baste, your war on drugs was so effective that about 7 suspected drug users or on drug were killed without due process. Is this your way to control? Sabi ni Ma'am Perla Tan. Yun nga po ang katanungan natin at katanungan po ng ating gobyerno ngayon. No? Paano nyo ipinapatupad yung laban kontra droga nyo? Talaga bang kailangan madugo? Kailangan laging may tegi? Ano, hindi ba pwede na yung kumbaga medyo sakto lang, 'di ba? Nang hindi madugo. Oh. Sabi ni Sir Rene, sira sila. Sira sila ng sira kay PBBM. Ano, eh hindi naman sila pinapansin pero tingnan mo ginagawa ni PBBM, tahimik pero mapanganib. Di tulad nyo, maiingay lang. Sabi ni Federico Balmores, maganda para tumigil na para sa kanila na ang Davao. So, eh baka hihiwalay na po yung Davao. Sabi ni Ma'am Lorelai DSNR, mastermind si Baste. So dapat imbestigahan at dapat makulong habang buhay. Diyos ko po Lord. Mukhang malalahat na. Eh kasi po mga bossing, PRRD, di ba? Sabi nga po ni dating Senador Trillanes, papasok ang ICC at first batch yun. Sinasabi. At sinigundahan naman yan, mga kababayan, ni Attorney Cristina Conti na kumbaga may connection sa ICC o konektado sa ICC. 'Di ba? Tapos sinabi din nila na nasa second batch o third batch yata si VP Sara Duterte. O tapos ngayon si Baste naman. Nako po. Ano yung kung sakali sama-sama? Hindi yan bababa sa posisyon kahit isuspende. Kaya nandyan ang SAP, Special Action Force, para buhatin siya palabas ng Office of the Mayor. Kayo po, mga kababayan, tatanungin ko kayo. Kasama kayo dito sa vlog eh. No? Kasi habang ina-analyze natin yung mga sitwasyon, mga bossing,
biglang pumasok sa isip ko na kung ni-relieve na yung mga pulis na yon, mga inutusan, mga nagpatupad, hindi kaya ire-relieve din yung nag-utos? Tama po ba ako sa analisasyon ko? Gano'n din po ba ang naisip ninyo? I-comment niyo na lang diyan po mga kababayan. Pero talagang eto pong pag-relieve ng mga kapulisan, mga bossing, talagang hindi mawala sa isip ko. It's either kay Kibuloy 'to, ay, may nabalita 'di ba? Isinuko na yata yung ibang mga ano, isinuko na yung ibang mga armas ni Kibuloy, 'di ba? Hindi kaya nakaramdam sila na, naku baka isipin ng Special Action Force na tayo ay lalaban, eh, wala na yun. Malupit na yung mga yun. Talagang kapagka yung mga ganitong hahagilapin na, mahahagilap tayo dun at hindi na tayo uubra dun kapagka bratatatatatatat. So siguro paramdam nila, isoli niyo na yan, isoli niyo na yan. Puwedeng ganun din po mga kababayan, 'di ba? At puwede din po mga bossing, yun nga po, paghahanda 'no, doon sa pagpasok ng ICC tapos kasama yung Special Action Force na maghahatid nung warrant of arrest. Speaking of warrant of arrest, mga kababayan, sabi ni Ma'am BMB Chris Rose, MRL, na laging sumusuporta sa atin, 1,100 viewers with 309 likes. Please like po this video. Thank you. Ayan, salamat po. Dapat nga 19 na baril lang pero 20 ang isinuko. Siguro naramdaman nila pinapasok yung Special Action Force. Eh kahit anong dami ng ating mga beng-beng dito, hindi tayo uubra dito eh. Ano? So kaya pinaramdam nila, oh, binalik na namin ha. Eh kala ko ba na ano na yun? Nabenta na yun. Di ba ang balita, Arlene? Arlene kayo manggi, ang balita eh si ano daw, mahilig sa paa. Shoutout sa iyo. Shoutout din sa iyo, buhay technician. Eh di ba ang balita mga kababayan, doon sa ng kapulisan nila eh binenta na po yung mga baril, no? Nawala ng ano, nawala ng mga papeles, binenta na sa ibang tao. Kaya hindi na nila pwedeng sabihin kung nasa. Eh bakit ngayon nakapagsuko sila ulit ngayon ng 20? Di ho ba? Kasi kung nasa individual na tao na yon, pribadong tao na yon, pwede nang palagyan ng papeles ulit. Ano? So labas na yon. Okay na eh. Bakit ngayon? Naisuko ulit nila. Ang gulo nila ha. Naku, talagang siguro kailangan imbestigahan yung kapulisan dyan sa Davao. Kasi naibalita din nila yun eh. Hindi na po namin maihahagilap kung sino o hindi na namin masasabi kung kanino ibinenta yung mga beng-beng na iyon. Kasi po, pribado na po sila. O, di ba? Sabi ni Arlene kayo manggi. Kaya minsan ayoko magko-comment eh kasi nadadali yung pa. Gusto ko talagang makita yan kung ano talaga, no? Eh siguro talagang iba ka talaga eh. Kaya yung isa eh nahumaling eh.